Ang Nueva Ecija ay isang lalawigan na matatagpuan sa gitnang Luzon. Ito ay dating tinatawag na Pinagpanaan. Sa panahon ng pananakop ng mga Kastila, ang lugar ay tinawag na Ecija mula sa pangalan ng syudad na Ecija sa Spain. Ang lugar ay kilala dahil sa malalawak nitong taniman ng palay, kaya naman ay binansagan ito na Rice Bowl of the Philippines. Tanyag din ang lugar sa kanilang sariwa at masustansyang gatas ng kalabaw at baka, kaya naman ay dito nito nakuha ang bansag na Milk Capital of the Philippines. Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa isa sa mga lungsod ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan City. Ito ay ang naging kamatayan ng isang pare na si Father Richmond Nilo noong 2018. Bakit nga kaya pinaslang ang isang pare sa loob pa mismo ng simbahan bago pa man nito idaos ang misa? Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Si Father Richmond Nilo ay inilarawan ng kanyang mga kapwa-pare at mga nakasama sa kanyang paglalakbay, sa kanyang bokasyon bilang isang masipag at dedicated na pari. Before, my dream was to become an engineer. But when I became an altar server, there was a shift from being an engineer to becoming a priest. Siya din ay nakilala bilang isang mahusay na direktor ng Christian Formation Program at Financial Administrator ng Diocese of Cabanatuan, kung saan ay tumutulong siya sa mga kapwa-pari na nagretiro para makasurvive sa kanilang retirement. Naging Vice President ng Administration ng Finance hanggang sa maging Presidente ng College of the Immaculate Conception sa Cabanatuan City. Bago siya madistino bilang Parish Priest sa St. Vicente Ferrer Parish sa bayan ng Saragossa. Mas nakilala pa si Father Nilo dahil sa pagiging lantaran at buong tapang nitong pagtatanggol sa simbahang Katoliko. Noong June 10, 2018, isang buwan bago niya ipagdiwang ang ika-17 taon niya sa pagpapare, ay binaril siya sa loob ng chapel ng Nuestra Señora de las Nueves sa Barangay Mayamot sa Saragossa, Nueva Ecija. Ayon sa mga nakasaksi, ay naghahanda na si Father Nilo para sa pagdaraos ng misa ng gabing iyon, nang bigla na lamang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril, at doon nila nakita ang nakahandusay sa sahig na duguan na si Father Nilo. Si Father Nilo ay nagtamo ng 7 tama ng baril na siyang naging dahilan ng kanyang agad na kamatayan. Sa ginawang investigasyon ng mga investigador ay napag-alaman nila na ang bala ay nanggaling sa gilid ng bintana ng chapel kung nasaan si Father Nilo naghahanda para sa kanyang gaganaping misa. Wala ding nakapansin sa 70 mga tao na nasa simbahan nang mangyari ang pamamaril dahil lahat sila ay nagulat at nagpanik sa sunod-sunod na putok, maliban sa isang sakristan. Ayon kasi dito, ay nakita niya ang lalaki na bumaril kay Father Nilo. Ang sakristan ay nakatayo ilang hakbang lamang mula sa biktima. Agad na inilarawan ng sakristan ang itsura ng lalaki, ayon sa kanyang pagkakatanda, at ang nasabing paglalarawan ay agad na ginawa ng mga investigador ng isang computerized na composite sketch. Gamit ang nasabing sketch, ay naaresto nila ang isang 27 years old na lalaki na nagngangalang Adel Milan na residente ng San Isidro sa Karatig Bayan noong June 14, 2018. Sa statement na inilabas ng Central Luzon Police Regional Office kinabukasan June 15, ay sinabi nila na si Milan ay miyembro naman ng isang gun for hire na grupo at ito din ay dating tukhang surrendery. Kaya naman ay sinampahan nila ito ng kasong pagpatay sa Cabanatuan Prosecutor's Office. Subalit sa ginawang investigasyon ay nagawang makapagpresenta ng pamilya ni Milan ng mga ebidensya na hindi ito ang pumatay sa biktima at wala ito sa Zaragoza nang mangyari ang krimen. Agad namang ipinag-utos ni Judge Angelo C. Perez ng Regional Trial Court Branch 27 ng Cabanatuan City ang pagpapalaya kay Milan. Pumirma ito ng isang kasunduan kung saan ay nakalagay na hindi ito maghahabla laban sa mga pulis sa naging pagkakamali ng mga ito sa ginawang pag-aresto sa kanya. Kapalit nito
ay winidraw ng PNP ang mga kasong isinampa laban kay Milan. Para naman ipaliwanag ang nasabing pagkakamali sa isang press briefing ayon kay Albayalde, ay dapat umanong purihin pa ang mga pulis dahil sa kanilang ginawang mga hakbang sa kabila umano kasi ng pagkakaaresto kay Milan ay hindi pa din tumigil ang mga ito sa kanilang ginagawang investigasyon sa kaso. It's not us who gave the mistaken identity, it's the altar boy. Kasi hindi kami ang may kasalanan dito. Kasi wala kaming control over the altar boy. Pinag-aralan kasi nilang muli ang lahat ng mga footages ng CCTV na matatagpuan sa paligid ng crime scene hanggang sa mapansin nila ang isang Nissan Sentra na kapansin-pansin ang ginawang pagsunod sa sasakyan ni Father Nilo bago mangyari ang pamamaril. Ang nasabing sasakyan din ay nakuhaan ng isa pang CCTV sa kabilang bayan na kasama ang motorsiklo na ginamit ng mga sospek sa pagtakas matapos gawin ang pamamaslang. Agad na hinanap ng CIDG ang may-ari ng nasabing sasakyan at motorsiklo. Napag-alaman nila na ang sasakyan ay naging pag-aari ng 5 katao at ang pinaka-latest ay isang Omar Malari alias Bulik. 437. Pag-aari ito ni Sheila Delvin. Ibinenta noong April. In so short a time, ito yung mga pinaglipatan ng sasakyan. After that, na huling nakita is si Rogelio Niala kay Omar Malari. Tignan nila sa kanilang record ay napag-alaman na ang nasabing lalaki ay may standing na arrest warrant sa kasong pagnanakaw at pagpatay. Samantalang ang may-ari naman ng motorsiklo ay isang lalaki na nagngangalang Michael Ocampo. Ang dalawa ay agad na naging subject ng isang maliwakang manhunt operation ng PNP. Gamit ang aktibong warrant of arrest sa kasong pagnanakaw at pagpatay, ay nagawa nilang maaresto si Malari sa Arayat, Pampanga noong June 22, 2018. Kasama ang ina at isang tagapagtanggol ay nagbigay si Malari ng kanyang extrajudicial confession. Ang nasabing confession ay nirecord sa isang video na siyang pinisinta sa ginawang press conference sa headquarters ng PNP sa Camp Crames sa Quezon City. Ayon kay Malari, ay siya umano mismo ang bumaril kay Father Richmond Nilo noong June 10, 2022. Maliban dito, ay pinangalanan niya din ang ilan pang mga tao na may kinalaman umano sa pagpaplano sa pagpatay kay Father Nilo. Ang nasabing plano ay nag-ugat umano sa isang kasong panggagahasa na ni-revive ni Father Nilo laban sa isang seminarista. Ito umano ay nangyari noong March 2017. Kung saan ay nireklamo ni Father Nilo ang seminarista na si Christopher Torres dahil umano sa ginawa nitong kahalayan sa 3 minor de edad na sakristan. Ayon sa report, ay gusto ng mga biktima na iatras ang demanda, ngunit hindi umano pumayag si Father Nilo. Kaya naman ay nakulong si Christopher Torres at pansamantala lamang nakalaya dahil sa piyansa, na siyang ikinagalit umano ng tiyuhin nito na si Manuel Torres. Hindi na kasi maaari pang pumasok muli ang kanyang pamangkin sa seminaryo at ipagpatuloy ang pagpapari. Sa galit ay kinausap nito ang kumpadre na si Ronaldo de la Rosa Garcia at Marius Torres Alvis at inutusan ng mga ito na maghanap ng isang hired na assassin. Dito na inalok ni Garcia si Malari ng halagang 100,000 para sa kamatayan ni Father Nilo noon umanong kalagitnaan ng buwan ng Abril at Mayo. Ayon pa sa kanila, ay bumuo si Malari ng grupo para sundan at pag-aralan ang lahat ng lugar na pinupuntahan ni Father Nilo, maging sa mga aktibidad nito sa araw-araw. Ang trabaho ay naka-assign kila Roles Sigia, Bernie Limpio at isang Alan Manyakop. Noong June 10, 2018, ay si Manyakop din ang nagmamaneho ng motorsiklo kasama si Malari nang gawin nilang pamamaslang. Ayon din sa kanila, ang Nissan Sentra ay kanila nang binaklas-baklas at saka sinunog. 4 na araw matapos ang pagpatay ay nakatanggap sila ng 40,000 na kabayaran at ilang araw pa ay muli silang nakatanggap ng 40,000. Ang natitirang 20,000 na balanse ay hindi na nila nakuha dahil sa naaresto na si Malari. Si Garcia at Alvis
ay parehong sumuko sa kapulisan at nagbigay ng kanilang salaysay sa kanilang naging partisipasyon sa krimen. Samantalang ang naaresto naman at sinasabing mastermind na si Manuel Torres ay nanatiling tikom ang bibig at tinanggi nito na kilala niya si Malari at wala umano siyang kinalaman sa pagkamatay ni Father Nilo. Dahil sa nakalap na impormasyon, ebidensya at mga salaysay ng mga nahuling suspect, ay agad na silang sinampahan ng kasong pagpatay, habang ang mga natitirang at large naman ay nilabasan na ng warrant of arrest at naging subject sa isang malawakang manhunt ng kapulisan. Noong October 5, 2018, sa ginawang buy-bust operation ng mga pulis sa Carino, ay naaresto ang isa pang suspect, ang 36 years old na si Bernie Mangolobnan Limpio. Ang mga suspect ay nahaharap na sa kasong pagpatay, samantalang ang ilan naman ay nananatiling mailap pa rin sa batas. Si Father Richmond Nilo ay inihatid ng libo-libong katao sa kanyang huling himlayan sa Cathedral Crypt ng St. Nicholas of Tolentine sa Lakewood, Cabanatuan City. Lahat sila ay nananawagan ng hustisya sa sinapit ni Father Nilo. Tinuligsa naman ng Samahan ng Human Rights at ng CBCP ang nangyaring pagpatay kay Father Richmond Nilo. Kasi ikaw ang nagdesisyon na magiging pari ka for the rest of your life. Pero sabi niya, ang pagiging pari ay hindi maaaring nakaugat lang sa nararamdaman. Ang pagiging pari ay dapat nakaugat sa desisyon. Shoutout po kay Ma'am Josie Wong na nanonood sa London, United Kingdom. Kay Nemar Donggeto dyan po sa Hong Kong. Ryan Bravo. Jose Gerson Labiste. Boyet Benavides. Merlina Tomakin dyan po sa UAE. At sa inyo pong lahat na patuloy na sumusubaybay sa atin pong mga video. Marami pong salamat. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.